may akday ang ating Panginoon. Mabubuting lingkod ni Kristo Jesus. Kaya ito mga kaibigan, kung ituro mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. So ibig sabihin na bawat isa po sa atin ay mayroong tinatawag na tungkulin, manguna. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya na tunay na aral na sinusunod mo. So dito po mga kaibigan, tayo manalangin. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong pagpapala. At salamat sa magandang umaga na ibigay mo po sa amin. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Sa muli, isang magandang mapagpala, mapagbiyaya, mapag-Diyos po na umaga sa bawat isa. So ngayon mga kaibigan, ito yung mabubuting lingkod ni Kristo Jesus. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. So ibig sabihin mga kapatid, pag tayo ay mag-share, pag tayo ay magbahagi, ibig sabihin tayo ay isa sa mga mabubuting lingkod ng ating Panginoon. So ano ngayon ang ating ituturo? Kasi ang ating pag-usapan po ngayon ay leadership by example. So ibig sabihin na bago po tayo magsabi na mas maganda pag hindi po tayo manigarilyo, tapos ikaw ay nanigarilyo, so hindi ka mabuti, dapat ikaw po ang mauna, no? Mas maganda kung tayo ay ang ating basura, kung kunti lang ay ibulsa, no? Kaya pag sinabi po natin yan sa ating pagkain ng candy o kaya ano pa man na maliliit, ibulsa po natin at hintayin na makarating tayo sa tamang tapunan ng basura at doon po natin itapon, no? So leadership by example, no? So may pakinabang din tayo dito. Ito sabi po, at habang tinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual mula sa masalita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. So kaya makaibigan, na-mention po dito ang tunay na aral kasi mayroon po kasi minsan na, di ba, sa mga produkto no, maraming piki sa mga produkto. Kaya pinakamaganda mga kaibigan na tayo mismo ang magbasa ng scripture, no? So ibig sabihin na every morning, halimbawa no, sa mga bawat isa sa atin, lalo na pag nag-aaral po kayo, no? So every morning parang balik-balik mo yung pagbasa, halimbawa English and Tagalog, no? So bandang huli, alam mo mga kaibigan, no, memorize mo na yan, no? So yung English ng ganito, no? So ganyan, ang Tagalog ng ganito, ganyan. So ibig sabihin, mahasa po kayo kahit isang verse lang po sa isang araw. So halimbawa, no? So magbigay lang po ko ng halimbawa sa ginagawa po ng lingkod, halimbawa simula ako sa halimbawa Psalms, so Psalms 1. So sa akin po, kung may time, yung buong chapter ng Psalms 1, binabasa ko po yan with translation. So minsan ang translation ko po ay bali Espanyol, Ilocano, Cebuano, English, Tagalog, no? Kaya makaibigan, mas maganda pag yan po ang ating
gagawin, no? Makatulong po sa atin. Tapos dito, no? So, na-mention po dito kanina ng tunay na aral. So, yan mga kaibigan, no? So, pag tayo ay mag-lead, dapat tayo po ay manguna. Ibig sabihin, example tayo. So, yan pag maganda, di ba? Yan pag yan ang ating ginagawa, no? So, dito sa verse 7, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. No? So, ibig sabihin na everyday, piliin natin yung pinakamaganda, no? Mayroong halaga. Kasi halimbawa, yan, no? So, magbigay po ako ng halimbawa, ikaw ay chinismis, no? Kaya nabiktima ka ni Marites at sinundan pa ni Marisol, no? So, ang instructions po dyan sa scripture ay huwag patulan, no? So, ibig sabihin, no? Halimbawa, sabi kasi ni Juan, ganito, ganyan, no? So, ang pinakamaganda mga kaibigan, wag na po natin puntahan yung tao na yun, no? At saka investigahan. Ang pinakamagandang gagawin natin ay maging mahinahon, no? So, halimbawa, sinabihan ka ng ganito, ganyan, no? So, siyempre, una-una, ating ding magmuni-muni rin po tayo bakit sinabi sa atin. At saka wag pansinin, okay, wag ma-stress, wag magulimihanan, wag ma-problema, wag patulan. Bakit? Dahil ito ay napakaganda pag tayo ay, halimbawa, sinabihan ka ng ganito, no? Ibulay-bulay po natin sa Biblia. Bakit kaya sinabi niya tapos kalimutan na, no? Kasi ang instructions ng Biblia ay wag magulimihanan, wag mag-worry, wag mag-problem, wag ma-stress, kundi sa magitan ng daing, panalangin at pasasalamat ay sabihin po natin sa Panginoon kung ano man yung ating concern.